Mga magiliw nating manonood, ang kwentong ibabahagi natin ngayong araw na to ay pinamagatang Si Toto at ang Nawawalang Santo Niño na isinulat ni Justin Joy A. Cleofas. Sa isang puok na tinatawag na bayan ng Bukas Palad, may isang malaking simbahan ng Katoliko na ipinatayo ng ilan sa mayayamang deboto sa nasabing lugar. Kada linggo ay maraming pumupunta para magsamba at magsindi ng kandila. Ang simbahang ito ay may napakalaki at napakataas na pintuan sa harap. Sa kanang bahagi ng pintuan ay may maliit na imahe ng Batang Jesus na napapalibutan ng mga bulaklak at kandila. May maliit na planggana sa paanan nito para sa paghuhugos ng kamay ng mga deboto. Papalapit na ang kapistahan ng mahal na Santo Niño, kung kaya ay nagkaroon ng pagpupulong ang pari at mga kawani ng simbahan. Mga kapatid, sa susunod na linggo ay kapistahan na ng ating santong patron. Tayo ay magkakaroon ng 3 araw ng pagdiriwang, ani ng kura paroko. Ano-ano po ang gagawin ng ating mga aktibidad, Padre? Tanong ni Don Rafael. Si Don Rafael ay isa sa mga nagpatayo ng nasabing simbahan. Unang-una ay maglilinis tayo ng simbahan at ang paligid nito. Pagkatapos, sa unang araw ng kapistahan ay magsasagawa tayo ng parada ng mga santo sa buong bayan. Magpapaskil tayo ng listahan ng aktibidad sa mga pampublikong lugar para sa ating mga kapatid. Sagot ng kura. Dumating ang araw ng paglilinis ng mga deboto sa loob at paligid ng simbahan. Mapapansin na sa kaliwang bahagi ng pintuan ng simbahan ay may isang matandang lalaki na hindi umaalis sa kanyang pwesto araw-gabi, umulan man o umaraw. Ito si Toto o tinatawag na Tatay Toto ng mga kabataan. Siya ay mag-isa na lamang sa buhay at wala ng trabaho dahil sa katandaan. Namamalimos si tatay sa labas ng simbahan para sa kanyang pagkain araw-araw. Makikita na si Tatay Toto ay tumutulong sa paglilinis ng araw na iyon. Pero walang pumapansin o bumabati man lang sa kanya. Buti pa ang mga santong ito na hindi gumagalaw at hindi nagsasalita ay kinakausap ng mga tao. Samantalang ako ay hindi man lang binabati o tinitingnan kahit nadadaanan araw-araw. Anya sa kaniyang sarili. Isang linggo na ang dumaan at araw na ng kapistahan ng mahal na Santo Niño. Maagang gumising ang mga deboto upang gumayak para sa gagawing parada. Kasama si Don Rafael sa unang pumunta sa simbahan. Laking gulat na lamang niya nang hindi mahagilap ng kanyang mga mata ang unang nakikita kapag pumapasok sa simbahan. "Padre! Padre!" sigaw ng Don. Nawawala po ang mahal na imahe ng Batang Jesus sa gilid ng pintuan ng simbahan. Ako po ay maghuhugas sana ng kamay, ngunit ako ay nabigla dahil wala na sa kinalalagyan ang maliit na Santo Niño. Natatarantang paliwanag ni Don Rafael sa kura paroko. "Ano? Mahabaging Panginoon, at sino naman ang magtatangkang kumuha nito?" Sagot ng padre. Malalim si Don Rafael at tumahimik para mag-isip. Maya-maya ay bigla siyang lumabas ng simbahan para suriin ang kaniyang hinala. Dahan-dahan naglakad papasok ang Don at mahinahong tumugon sa padre. "Mahal na kura, huwag po muna nating sabihin ang pangyayaring ito sa iba pang mga deboto. Hayaan niyo po muna akong hanapin ang nawawalang santo bago ang oras ng pagsisimula ng parada." Pumayag naman ang padre kaya dali-daling lumisan si Don Rafael para hanapin ang nawawalang imahe. Sa isip niya ay alam niyang si Toto ang kumuha dahil sa unang pagkakataon ay wala ito sa kaniyang pwesto, sa kaliwang bahagi ng pinto ng simbahan. Sa likod ng bahagi ng simbahan ay may maliit na burol na may malaking puno sa tuktok nito. Dahan-dahan inakyat ng Don habang nagdarasal. "Panginoon, sana ay nandoon si Tatay Toto at dala-dala niya ang maliit na Santo Niño." Pagdating sa tuktok ng burol ay nakahinga ng maluwag ang Don nang makita ang nakatalikod na matanda habang nakasandal sa malaking puno. "Tay, ano pong ginagawa niyo dito? Masyado pa pong maaga at malamig po ang simoy ng hangin." Pasimpleng tanong niya kay Tatay Toto. "Naghihintay ako ng himala, Ginoong Rafael.
Sinubukan ko kung totoo may himala ang maliit na imaheng ito. Aking napagtanto kung gaano ito kaimportante sa inyo sapagkat ito ay dali-dali niyong hinanap ng inyong mapagtanto na ito ay nawawala. Kung ako lang ba ang nawala sa aking pwesto, ay hahanapin niyo din ba ako? Pabulong na sagot nito. Nagpatuloy ito sa pagsasalita pagkatapos ng malalim na buntong hininga. Napapatanong ako sa aking sarili kung ganoon na ba talaga ako kaliit sa inyong paningin at hindi nyo na ako nakikita. Sa kanang bahagi ng pinto ay ang maliit na imaheng ito na dinadaanan ng tao araw-araw at sa kaliwang bahagi naman ay ako na namamalimos para mabuhay. Bakit hindi man lang ako magbigyan ng pansin katulad ng maliit na imaheng ito? Patawad, Tatay Toto, kung ganyan po ang inyong nararamdaman. Hindi mo lamang nararamdaman, ngunit napapansin po namin kayo. Alam kong nahihirapan ka na sa iyong sitwasyon ngayon. Mayroon po tayong magandang tahanan para sa matatanda. Ako po ang mag-i-sponsor sa inyo kung nanaisin po ninyong pumasok doon. May magandang tulugan po kayo at masarap na pagkain araw-araw. May mag-aalaga rin po sa inyo doon para sa tamang gamot at ehersisyo, saad ni Don Rafael. Dahan-dahan niyang nilapitan si Toto na nakayoko at tahimik na umiiyak. Tinulungan niya itong tumayo at inakbayan para bumaba na ng burol. Tahimik na binagtas ng dalawa ang maliit na daan pabalik ng simbahan habang kalong ni Tatay Toto ang maliit na Santo Niño. Humingi ng tawad si Toto sa kura paroko at nagdasal sa loob ng simbahan para magpasalamat at humingi ng kapatawaran sa kanyang nagawa. Nagsimula sa tamang oras ang parada nung araw na iyon. Pinalipas muna ang 3 araw na pagdiriwang ng kapistahan bago lumipat si Tatay Toto sa kanyang bagong tahanan sa bayan. At doon nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Si Toto at ang Nawawalang Santo Niño ni Justin Joy A. Cleophas.